Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan, at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan, at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at ang iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, na ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala, at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso, o ng mga takot. Maaaring yumanig ang ating kapaligiran, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya, sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang ating presensya sa harapan ng Diyos at sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, bawat pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Roma, Kabanata 15, talatang 13. Ito po ang sinasabi: puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng iyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang iyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pinagpala po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat, muli, O Diyos, naririto ang iyong mga anak upang Ikaw, O Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagawa naming mga kasalanan. Ako po'y isang makasalanang nilalang na iyong pinatawad, dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang nagbigay ng buhay upang kami, O Diyos, ay tubusin ang aming mga kasalanan. Ibinigay mo ang kaisa-isang mong anak upang ito'y maghirap doon sa krus ng Kalbaryo, na dapat, O Diyos, kami ang maghirap
Pero dahil sa iyong pagmamahal sa amin, ikaw, O Diyos, ang siyang nagbibigay. Ikaw, O Diyos, ang nagbibigay ng buhay upang kami, O Diyos, ay maligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, patuloy ko rin nagpapasalamat sa inyo sa isang gabing nagdaan sa aking buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, O Diyos, at pagalingin. Haplusin mo po ang kanilang katawan upang ito ay magkaroon ng kagalingan sa mga karamdaman, O Lord. Gayon din po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nagluluksa, nawalan ng mga mahal sa buhay. Lord, ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng kaaliwan sa buong sambahayanan upang sila, Panginoon, ay kanilang ipagkatiwala sa kanila, sa pagkatiwala ang buhay nila sa aming Panginoong Kristo na siyang patuloy na nagbibigay ng pagmamahal sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, sa umaga rin ito, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Dahil hindi pa naman holiday sa iba, Panginoon. Kaya Lord, dalangin ko na ikaw, Diyos, ang mag-ingat sa kanila. Sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pagdadrive, Panginoon, kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang sasakyan. Ibigay mo sa kanila ang proteksyon, ang kaliwanagan sa kanilang mga mata, ang pag-asa na sa likod ng kahirapan ay mayroong buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. O Diyos ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoon, sa umagang ito, dalangin ko, Diyos, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan doon. Ilayo mo sila sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay. Dahil nagtiis silang malayo sa kanilang mga mahal sa buhay upang mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang pamilya. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga buhay dahil ikaw, Diyos, ang may likha nito. Ikaw rin, O Diyos, ang siyang may karapatan nito, Panginoon. Panginoong Hesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kapatid naming mga mangingisda, mga nagtatrabaho sa mga karagatan. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga bagyo o anuman. Bagkus bigyan mo sila ng magandang pagkakataon upang sila, O Diyos, ay makapangisda at makahuli ng maraming isda, Panginoon, para sa kanilang pamilya. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, Panginoon. At patuloy mo silang puspusin ng iyong pagpapala upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng maraming tanim para maraming makakain ang bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming bansa, ang aming bayan. Pagkalooban mo ito ng kapayapaan, O Diyos, pagkakaunawaan sa bawat isa. Tulungan mo po ang bawat isa na magkaroon ng isang magandang kinabukasan, ang aming mga anak, mga apo, Panginoon, na ikaw
ang siyang magbibigay nito, Panginoon. Kung wala ka sa aming mga puso, Panginoon, talagang walang mangyayari. Pero, Panginoon, ang bawat isa na pumasok, ikaw sa aming mga puso, Lord, merong kapayapaan sa aming bansa, Panginoon. Kaya sa'yo namin ito pinagkatiwala, Panginoon. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga namumuno sa amin. Naway makita nila ang kahirapan ng mga mamamayan, ang mga nasa laylayan ng aming lipunan, na makita nila, Panginoon, na mahirap. Naway hindi nila pagsamantalahan ang mga kababayan namin na naghihirap. Naway ang puso mo, ang kanilang mga puso, Panginoon, ay pasukin mo upang maliwanagan sila ng kanilang mga ginagawa, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ayan. The greatest gift, hope in Christ. Iyon po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. The greatest gift, hope in Christ. Sa mundong puno ng ingay, pangamba, at mabilis na pagbabago, marami ang nagtatanong, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? Ang tao ay patuloy na naghahanap ng regalong hindi kumukupas. Hindi kayang sirain ng panahon, problema, o kamatayan. Ang pananampalatayang Kristiyano, malinaw ang sagot. Ang pinakadakilang regalo ay ang pag-asa kay Kristo Jesus. Hope in Christ is not wishful thinking or blind optimism. It is a living, unshakable assurance rooted in who Jesus is and what He has done. This hope was born in humility, in a manger, and confirmed through suffering on the cross. It was sealed forever by the resurrections of Christ. Is not merely a symbol of hope. He is hope Himself, mga kapatid. He is hope in Himself. Ang pag-asa ng sanglibutan ay madalas nakatali sa tagumpay, sa pera, relasyon o kapangyarihan. Ngunit ang mga ito'y marupok. Kapag nawala ang trabaho, nasira ang relasyon, o dumating ang sakit, tila gumuho ang lahat. Dito natin nakikita ang limitasyon ng pag-asang nakasandal sa tao. Ang tunay na pangangailangan ng puso, mga kapatid, ay pag-asang mas malalim, mas matibay at mas tiyak. The coming of Christ happened during a time of great darkness. Israel lived under oppressions, and the people longed for deliverance. Into this darkness, God sent His Son, not with power and spectacle, but with humility and love. This reminds us that God's hope often arrives quietly in the most unexpected moments of our lives. When we experience personal darkness, grief, failures, fear, or loneliness, we may feel abandoned, di ba? We may feel abandoned. Yet Christ coming assurance us that God enters our darkness. Hope in Christ tells us that no night is too deep, no pain
too heavy and no sin too great for God's redeeming light. Si Kristo ang pinagmulan ng tunay ng pag-asa, mga kapatid. Si Kristo, tandaan natin yan, si Kristo ang pinagmulan ng tunay ng pag-asa natin. Si Jesus ay hindi lamang nagdala ng mensahe ng pag-asa. Siya mismo, siya mismo ang pag-asa. Sa kanyang pagkakatawang tao, ipinapakita ng Diyos na hindi niya iniwan ang sangkatauhan sa dilim. Hindi niya tayo iniwan, mga kapatid, sa dilim. Pumasok siya sa ating sakit, sa ating kahinaan, at sa ating pagkabasag upang dalhin ang liwanag ng kaligtasan. Sa krus, tila natalo ang pag-asa. Ngunit, sa muling pagkabuhay, ipinahayag na ang pag-asa ay buhay at maghahari magpakailanman. Human hope is fragile. It depends on circumstances, emotions, and people who can feel us. But the Bible declares, hope does not disappoint because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Romans 5:5. Hope in Christ stands firm because it is anchored in God's faithfulness, not our strength. Yun ang malinaw, mga kapatid, no? God's faithfulness, not our strength. Ang pag-asa kay Kristo ay hindi ilusyon o wishful thinking. Ito ay matibay, no? Ito ay matibay na katiyakan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Kahit na sa gitna ng pagdurusa, may kapanatagan ang ating mga pusong umaasa sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat alam nitong ang sakit ay hindi ang huling kabanata. Ang pag-asa kay Kristo ay hindi nangangakong walang luha, ngunit nangangakong hindi masasayang ang iyong luha. Maraming kwento sa Biblia ang nagpapatunay na ang Diyos ay kumikilos kapag tila pinakadilim na ang gabi. Mula sa pagkaalipin, mga kapatid, ng Israel hanggang sa libingan ni Jesus, palaging may liwanag na sumisibol. Ang pag-asa kay Kristo ay nagbibigay lakas sa mahihina, tapang sa natatakot, at direksyon sa mga naliligaw. Kapag hindi natin kontrolado ang bukas, hawak naman ito ng Diyos ang ating inaasahan. Ang pinakadakilang regalo, mga kapatid, ay hindi iniimbak. No? Hindi yan iniimbak. Ito'y ibinabahagi. No? Ibinabahagi. Kapag ang pag-asa ni Kristo ay nananahan na sa atin, tayo'y tinatawag na maging mga saksi sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, at sa ating pag-ibig. Sa isang mundong sugatan, ang simpleng kabutihan, kapatawaran, at katapatan ay nagiging ilaw na nagtuturo kay Kristo. Ang huling salita ng pag-asa kay Kristo ay buhay na walang hanggan. Hindi nagtatapos sa kamatayan ang kwento ng mga nananalig. May pangakong muling pagkabuhay, ganap na kapayapaan, at bagong langit at lupa.
Ito ang pag-asang hindi kayang nakawin ng anumang crisis, isang regalong magpakailanman. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang lahat ng regalong maaaring tanggapin ng tao, ang pag-asa kay Kristo ang pinakadakila. Pinakadakila. Ito ang regalong nagbibigay kahulugan sa kasalukuyan at katiyakan sa hinaharap. Sa Kanya, ang wasak ay muling binubuo. Ang nawawala ay natatagpuan. At ang pagod ay pinapalakas. Hawakan natin, mga kapatid, hawakan natin ang regalong ito at buong tapang na ipamuhay at ibahagi. Si Kristo sa atin ang pag-asa ng kaluwalhatian. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo ng buong puso dahil sa kaloob mong pag-asa. Pag-asang hindi nabibigo. Pag-asang hindi nawawala kahit sa gitna ng dilim. Salamat, Panginoon, dahil sa iyong anak na si Jesucristo na siyang aming buhay na pag-asa. Sa Kanya kami may liwanag sa kadiliman, lakas sa kahinaan, at kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok. Maraming salamat sa pag-asang nagbibigay sa amin ng tapang na magpatuloy kahit pagod na manalig kahit nasasaktan, at magmahal kahit mahirap. Salamat dahil pinaalala mo sa amin na ang aming bukas ay ligtas sa iyong mga kamay. Panginoon, turuan mo kaming ipamuhay ang pag-asang ito na maging ilaw sa mga nawawalan ng pag-asa, kanlungan sa mga sugatan, at saksi ng iyong katapatan sa mundong puno ng pangamba. Tinataas namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-asa noon, ngayon at magpakailanman. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Amen at amen. Advance Merry Christmas, mga kapatid ko sa Panginoon. Malapit na, ilang araw na lang, Christmas na. I-celebrate na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Papasukin natin ang ating Panginoon sa ating mga puso upang ang pangako niya, ang regalo niyang buhay na walang hanggan ay ating matanggap, mga kapatid. Lalong-lalo na kayong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw man ay nakikinig, kapatid, papasukin mo si Kristo sa iyong puso. Tanggapin mo siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya ngayon na, tanggapin mo siya, kapatid. Huwag kang lang magpabukas. Kasi ang buhay natin ay hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng ating manlilikha. Papauwi sa ating tunay na tahanan ang langit. Mga kapatid, Alwen, Merry Christmas.